Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Dati naibalita natin itong bansang Lithuania gustong tumulong para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas para sa ating pangarap na makapasok sa Paris Olympic. Ngayon nabaling ang kanilang atensyon dito sa pambansang kupunan naman ng Lebanon. Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito. Matapos po tayong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Dati nabalita na natin ito na itong bansang Lithuania ay tutulong sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin at nailipat ang kanilang atensyon at pagtingin sa Lebanon? Papaano na nga ba ang ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas? May paliwanag po ang FIBA patungkol sa pangyayaring yan. Narito po ang ulat ng FIBA.basketball. Una sa schedule ng paghahanda ng Lithuania, 3 home game ang gagawin ng Lithuania at makakalaban nila ang Lebanon na magiging bahagi din ng Olympic qualifying tournament diyan po sa Valencia, Spain, na makakatapat ng Lithuania ang Lebanon sa June 10, sa June 12, at sa June 14. So susukatin nila. Gusto siguro nila itong Lebanon po yung kanilang mga katapat. Ayaw na po nila sa Gilas kasi baka nalalakasan. Ito pong Lithuania, mga shooters, no? Pagkatapos niyan ay makakalaban din ng Lithuania ang Slovenia sa isang tune-up game. At yan po ay mangyayari naman sa June 23. Sa mga naunang pahayag ng Lithuania, gusto nilang tumulong dito sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas, mga shooters, na makapasok nga po or makuha natin or maabot natin ang ating pangarap na Olympic, yung Paris Olympic this year, mga shooters, no? Ngayon, iba na naman ang kanilang naging pahayag. So siguro, yun talaga yung kanilang gusto, mga shooters. Wala naman po tayo sa posisyon para diktahan itong Lithuania or pangialaman pa yung kanilang gustong pangyayari. Well, ako nanghihinayang lang ako sa naging desisyon, mga shooters. Kasi isipin natin, malaking opportunity ito para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Yung opportunity na makakatapat mo sa ang isang European team bago ka sumagupa sa Georgia, 'di ba? Na alam naman natin isang European team din, at itong Latvia na makakatapat natin diyan nga po sa Olympic qualifying tournament. Malaking bagay sana yung ganitong klaseng opportunity para sa ating national team. Sa ngayon, antayin po natin kung ano magiging pahayag ng Samahang Basketball ng Pilipinas. At syempre, mismong manggaling dito po sa ating coach, no, sa ating national head coach na si Coach Tim Cone, kung ano nga ba ang kanyang magiging saloobin sa pangyayaring ito, mga shooters, no? Dahil itong ating pambansang kupunan ay na Gilas Pilipinas ay nakatakdang mag-start ang kanilang ensayo sa loob ng Inspire Sports Academy, mga shooters. Bago nga po sila, 4 na araw yata ang sa pagkakaalam natin, ano, ang kanilang itatagal ng training, dahil meron nga lang po silang 10 araw na paghahanda para dito sa gaganaping Olympic qualifying tournament. So napakaikling araw po niyan para sa ating Gilas Pilipinas, mga shooters. So simulan po nila yung training bago sila tumungo sa Europe para makipag-tune up nga po sana dyan sa Lithuania, na obviously alam naman natin na mukhang hindi na po mangyayari yan. Ayon na rin po yan sa FIBA basketball o sa FIBA.basketball, mga shooters. Ako, para sa akin, siguro tuloy ng Gilas Pilipinas, whatever happen, kung ano man itong mga simpleng pagsubok, malay natin ito yung sign na makuha natin. Ito pong isang slot para sa Olympic dyan po sa Paris, mga shooters. Ito pakikipagsagupa natin, no, dyan sa mga European team sa Georgia at sa Latvia. And so hopefully, siyempre, ipapanalangin natin na malulusutan yan ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Dahil alam ko, ikaw, ako, tayong lahat, pangarap natin yung makita yung ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas makalaro lang, makatungtong lang po dyan sa Olympic. Isang malaking karangalan na yan na bitbit ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas, mga shooters. Kung hindi man tayo matulungan ng Lithuania, malay natin kung ilang iba pang European team
na gusto rin tayo makaka-tune up dahil sila naman ang nag-invite sa atin dito. Malay natin may mga darating na mas magandang opportunity para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Yun ang aantayin natin kung ano yung magiging desisyon ng SBP, kung ano ang paplanuhin pa ni Coach Tim Cone at makakabuti para sa ating pambansang kupunan. And usapang PBA tayo mga ka-shooters, magkakaroon nga po ng Manila Clasico sa quarterfinals ng kasalukuyang PBA All-Filipino Conference. Nakuha ng Talk and Text Tropang Giga ang panalo kontra sa Magnolia Hotshot para maitakda ng Talk and Text Tropang Giga ang pakikipagsagupaan sa Rain or Shine Elasto Fainters sa kanilang best of 3 quarterfinal series. Number 4 nga po ang Talk and Text Tropang Giga sa team standing at number 5 naman po ang Rain or Shine Elasto Fainters sa kanilang mga team standing. Sa ikalawang laro naman, itinakas ng NLEX Road Warriors ang panalo kontra sa Barangay Ginebra San Miguel para makuha din ng NLEX Road Warriors ang number 6 spot sa team standing para naman makatapat ang kanilang sister team na Meralco Bolts sa kanilang best of 3 quarterfinal series. Number 3 po sa kasalukuyang team standing ang Meralco. Nalaglag naman ang Magnolia sa kanilang number 7 sa team standing spot matapos matalo sa Talk and Text Tropang Giga at kakaharapin nila ang kanilang sister team na Barangay Ginebra San Miguel na may tangan na twice to beat advantage. Nalaglag ang Magnolia sa number 7 kasi hindi nila nailusot itong panalo kontra nga po dito sa Talk and Text Tropang Giga mga shooters. At nanatili naman siyempre ang Barangay Ginebra sa number 2 spot. Sapat po yan para makatapat nga po nila at magkaroon ng Manila Clasico dito po sa kasalukuyang PBA All-Filipino Conference pagpasok ng quarterfinals. Samantalang itong San Miguel Beermen ay wala pang makakalaban dahil pag-aagawan pa ng Northport Batang Pier at ng Tira Pirma Chief ang number 8 spot mga shooters. Kung sino mananalo sa pagitan ng Northport Batang Pier at ng Tira Pirma Jeep, yun ang makakatapat ng number 1 team sa team standing na San Miguel Beermen. At may tangan po dyan ang San Miguel Beermen na twice to beat advantage at ang number 8 may twice to beat disadvantage. Yung mula po sa number 3 hanggang number 6, magkakaroon po yan ng best of 3 quarterfinals. At yung mananalo ng dalawa, syempre, papasok sa semifinals. Yan po ang ating ulat at maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Adjourn.